Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yuhu! Welcome mga kaibigan sa inyong programa, ang Radyo Mindanao, the best. Dito lamang sa DXXX Radio Philippines Network, Zamboanga City. Ito po nyo balingkod, Alasinto, nagsasabing isang mainit na hapon sa ating lahat. Okay, hello, howdy. Mayong hapon ka ninyong tanan mga kaigsunan. Pastilan, pwedeng init daw ha? O manghinaot nga naalang gyapon ta sa mayong panghuna-una, sa mayong panglawas, sa mayong kabuboton o mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Asa mo karon naaman sa inyong tugkaran, na sa inyong balay riha, nagpahuay-huway, nagkaon ba o sa ba itong ginahimod ka karong adlaw, naaman sa laod sa bukid o asang dapit o naata nga ka-drive ta sa atong mga service diha. Kinilang gihapon si Abdel mo sangpit kaninyong mayong hapon kaninyong tanan makabibihag bisag init ang atong panahon. Apan lagi sadya lang gihapon ta, lipay lang gihapon ta, kay lagi nakakaon ta ganinang udto, kay lagi nakakwarta ta bisag ginagmay sa atong gamayng negosyo, gamayng panganginabuhi. Salam doa kanyo kantahan mga doan mga reang mga kita niyo mga wagto ni muna-munahan na nagkamuren doon hayan mas naman na nagnapas nag-usaha sin mga usaha amon lang niya bukun haram amin usaha amon lang ni hangan hadan sin namin ini pinagam mataniyo amon lang na biyan usaha halal lisin ba niyo Abdel may bayad kaniyo sambil palisag tusin mahapon na programa na ito, Radio Mindanao. Ay, grabe mga kaibigan, 40 degrees Celsius. Grabe, init. Talagang pawis na pawis ako sa bicho-bicho ko. Hihina pa ng electric pa ng bicho-bicho. Ay, buisit na. Bicho-bicho eh. Buti pa, nagmotorsiklo na lang ako. At least mahangin, di ba? Ay, motorsiklo ko, ano yun Honda Wave. 100 yata yung Honda Wave ko. Bicho-bicho mo, mahinang electric fan. Oo, mahina. Yung lumalabas na hangin sa bicho-bicho ko, mainit. Grabe. Ay, nako mga kaibigan. Magulong-magulo na sa Maynila. Grabe yung mga atake kay Tatay Digong Duterte. Alam niyo mga kaibigan, kami, mga DDS kami. Mga Duterte diehard supporters. At hindi namin papayagan dito sa Radyo Mindanao na agawin ng kapangyarihan sa ating pamahalaan ng mga nagnanais na ibagsak ang administrasyon ni Tatay Digong. Imagine si De Lima, si Senator Laila De Lima na inakusahan na isang drug lords protector. At yung mga arsobispo, nagsama-sama. At talagang kung ano-anong mga batikos ang binabato nila kay Tatay Digong Duterte. Kaya mamamatay tao, serial killer, psychopathic. Ano ba ang gusto ng mga tao? Mabuhay ang mga kriminal na handang pumatay ng mga inosenteng sibilyan. Kumalat ang droga sa ating bansa na siyang dahilan ng pagkasira ng maraming kabataan, na maging laganap ang krimen.
Tignan niyo naman nung panahon ni Pangulong Gloria Arroyo. Grabe. Grabe ang katiwalian sa pamahalaan. Grabe ang nakawan. Pati yung police brutality, grabe. Yung mga nagpo-protesta, hindi pa sila nagsisimula ng protesta, pinagbabatuta na sila ng mga pulis. Grabe ang electoral fraud. Yung mga akusasyon laban kay Ginang Arroyo, na ngayon ay isang congresswoman ng ating bansa. Grabe ang matindi. Yan ba gustong ng mga iba na maging takbo ng pamahalaan? Sa kapanahunan naman ni Benigno Aquino, ganun pa rin. Hindi nga nagkaroon ng talamak na nakawan. Talamak naman ang pork barrel. Talamak ang PDAF. Talamak ang DAP. Gusto nyo ba yun? Sa panahon ni Tatay Digong Duterte, maayos ang pamamahala. Talagang napupunta sa mga may hirap ang dapat mapunta. Pinaglalaanan nito ng tulong ng pamahalaan. Nabawasan ng malaking porsyento ang kriminalidad. Nabawasan ng malaking porsyento ang problema sa droga. Kaya wag nating hayaan mawala sa atin to, mga kaibigan. Protektahan natin ang ating demokrasya. Kailangan natin ng strong political will. At itong strong political will na to ay nakay Tatay Digong Duterte. Tandaan natin yan, mga kaibigan. Naririto ang pagbabago. Depende na sa ating mga Pilipino kung nais ba nating magkaroon talaga ng tunay na pagbabago. Ng tunay na reforma. Hindi ito yung daang matuwid. Daang matuwid na lubak-lubak. Daang matuwid na walang paroroonan. Itong ibinibigay sa atin ng Pangulong Duterte. Ito ang ating kinabukasan. Ito ang bagong pag-asa. Kita niya naman yung lahat ng mga pondo na pupunta sa dapat paroonan. Kung may nadidisgrasyang mga sundalo at parak, polis, laging naroroon ang Pangulong Duterte. Nakita niya ba to sa ibang presidente? Kung may kalamidad, naroroon ang Tatay Digong Duterte. Handang tumugon sa panawagan ng tulong ng mamamayan. Kaya huwag tayong magpapadala sa mga maling akusasyon, sa mga paninira ng mga politiko at ng mga alagad ng Diyos na tutol sa pagpapatakbo ni Tatay Digong sa ating pamahalaan. Kaya sa 25 at 26 itong buwan, magkakaroon ng napakalaking Pro Duterte rally dyan sa Maynila. At inaasahan, mga kaibigan, na magkakaroon din ng similar show of force ng mga ka-DDS sa iba't ibang panig ng ating bansa upang ipakita ang malaking suporta kay Tatay Digong Duterte. Tinood na, mga kaigsunan, di ba? Sa panahon katong mga presidente nga miyagi, mga kaigsunan, nagawas ba ning mga kining mga issue, bahay ning droga, bahay ning panguragod, bahay ning mga unsa-unsang mga kalihukan nga talamak kayo ba? Bahay sa mga kalihukan nga wala kining mga illegal, di ba? Naman yung magawas sa una, pero dili kayo sa panahon nga karon, di ba? Karon lang milingkod ang atong presidente, nanggawas lagi. Nanggawas tanan ang mga tanang mga ginabuhat sa mga opisyales nga dili po tanan, katong mga opisyales nga nagbinuang ba. Gibutar nato sila, gibutang nato din sila ng pwesto. Unya ang uban dihang naay sa gobyerno, nga naay sa sundalo, naay sa mga pulis. Karon lang, mga kaigsunan, ang nigawas sa pinaagi ni anang atong bagong presidente si Tatay Digong, di ba? Og mga kaigsunan, pasalamat ta niya
nga ang atong presidente naningkamot jud nga sikupon o naningkamot nga wakasan kining droga, kining mga kriminalidad, kining corruption sa gobyerno, corruption sa kagamhanan din nina sa panahon niya makigsunan nga nanggawas, di ba? So dako kayong pasalamat og dili pa na sa atong presidente ambot. Sige lang tinani nga walay hinungdan ang atong paningkamot nga unsay man didto man sa kitasan nga sila man ayon taon ang sa man nga akong mga kauban din no, sige sila gatong-gatungga dito. But anyway, asa naman ta, murag nawala naman ta atong topic. Bahay lang gyapon sa atong presidente lagi daghang kayong maningkamot nga ilang siraon, ilang kuan ang kredibilidad sa atong presidente. Ang atong presidente daw nani mamamatay tao, kriminal nga psychotic unsa ba dihang pero ang kita nahibaw-an nato karon sila mga kaigsoon ng kinsa-kinsa man tong mga leader nato diha nga may atubang may kontra sa adong presidente. Mao inon to daghang mga kaso, mao nitong mga kawatan, mao nitong mga lord, gambling lord, drug lord, unsa pa. Praise the Lord. Ay, nako naapay mga simbahan mga kaigsunan nga may batikos pud siya. Wala man pud nagaingon nga naa sila nabuhat sa atong kining gobyerno, sa atong mga komunidad. Wala po, sige lang sila gyaw-yaw, apan lagi sila na ay mga kalihukan nga wa nato isabti, wa nato masabutan, wa nato nga hibawan. Karon lang mga kaigsunan sa panahon sa atong presidente si Taday Digong nga nasawata na hibaw nato nga inana di ay daghan kaayong mga tiwalian, daghan kaayong mga panghitabo nga wa tamasayon no na mauna minggawas na lagi, minggawas ng mga ginamos nila, minggawas ng na karon masuko sila sa atong presidente. Unta tagaan na ato atong presidente o karon mga pila ka sa unom nga katuig aron nga mawagtang ning mga katiwalaan ba. Mawagtang ning mga trabaho, mga pangnegosyo na lang nga dili maayo na daghan noon. Wata na sayo, no? Wata kalibutan nga daghan day kawatan na kang pagkawa na kanila, mapungko lang sila. Dihara sila mapungko. Ang ubang ang kawatan, mga awat na madagan. Na sila dili, mapungko lang na sila. Unya, ang ilang galamay, ang ilang mga unsani, mga kalihukan diyan sa gawas. Hala, hantong munda, mudato ng uban dihap. So, pasalamat ta nga sa panahon sa atong presidente Digong, Tatay Digong, nga minggawas ang mga multo, minggawas ang mga satanas, minggawas ang mga sana, di ba? May pasalamat natin sa ating presidente. Lumabas yung mga katiwalian. Ako, alam mo ako nung sa una, ang talagang gusto ko maging presidente si Grace Poe. Kasi wala pang desisyon si Tatay Digong na tatakbo. Kaya lang nung bandang huli na, lumipat na ako kay Tatay Digong. Anong sinabi niyang tatakbo dahil alam ko si Tatay Digong ang magdadala ng bagong pag-asa. Marami tayong during the campaign, medyo hindi naman sa pagmamayabang, pagbubuhat ng bangko. Nagkaroon din ng kontribusyon ang inyong abang lingkod dito sa kampanya nitong si Tatay Digong. At, maganda ang kinabukasan ng ating bansa sa pamamahala ni Tatay Digong. Pabayaan na natin yung mura-mura niya. Hindi naman tayo mga hipokrito. Lahat naman ng tao nagmumura. Huwag mo sabihin na hindi ka nagmumura sa bahay mo. Pag hindi mo nakita yung cellphone mo, magmumura ka, anak ng patakas yung cellphone ko. Pag nahuli yung sweldo mo, anak lang, wala pa tayong sweldo. Mga ganyang klase bagay mga kaibigan. Alam nyo, hindi naman tayo hipokrito. Yung pagmumura, expression lang naman yan. Hindi naman sinabi nagmura ka, galit na galit ka or what. Diba? Hindi tayo hipokrito. Tayo ay tunay na tao. Si Tatay Digong ay tunay. Kaya pag nagmura yan, wag na nating dibdibin dahil yan ang tunay na pagkatao ni Tatay Digong. Hindi naman siya plastic na hindi siya magmumura pagkatapos ng salita niya, saka siya magmumura ng kung ano-ano.
Di ba? Parang may mga ibang tao dyan, parang katulad ng mga yung mga kunyari, mga social daw. Nako, ayaw humawak. Ay, ayoko humawak ng itlog na maalat, ang baho niya. Ay, ayoko humawak ng durian, ang baho niya. Ay, ayoko ng amoy ng bagoong, ang baho niya. Samantalang pag dumudumi sila, naguhugas sila ng wet po nila, di ba? Hindi ba mas mabaho yung hinahawakan nila? Ay, yun ang problema. Maraming nagpapanggap na, malinis. Maraming nagpapanggap na akala mo talagang perfecta. Ayaw humawak ng ganito. Makita ka naglilinis ng ilong mo, tignan mo yung tao, napakababoy. Naglilinis ng ilong niya. Akala mo yung nagsasalita, hindi nangungulangot. Di ba? Pasensya na mga kaibigan sa mga words na ginagamit namin. Pero yun ang totoo. Di ba? Tignan mo yung isa kung kumain, akala mo hindi nakakain ng 3 araw. Pero pag nag-iisa naman siya sa kwarto, pag kumakain siya, yung 2 pisngi niya parehong may bukol. Alam mo, madaling mamintas ng tao. Lalo na kung yung namimintas medyo nakakaangat in terms ng kayamanan. Pero dapat yung tandaan na pag tayo natigok, pare-pareho din ang bagsak natin. Yeah? Walang mayaman, walang mahirap, mabubulok ang katawan mo, uuruudin ka. Kakainin ng mga uod yung katawan mo. Diba? Yun ang point doon. Imagine, ilayo mo nga sa akin dyan, durian, baho-baho. Pero pag umutot siya, akala niya mabango yung utot niya. Ayun ang sinasabi natin mga kaibigan, maraming plastic. Maraming mga hypocrites. Diba? Mahirap yung maging hypocrites ka, hipokrita ka. Hindi dahil medyo maangat-angat ka, medyo mayaman ka, may pera ka, masarap ang kinakain mo. Kung makatingin ka at kung manlait ka sa iba, sobra-sobra. Diba? Katulad nun, ayaw humawak ng durian, ayaw makaamoy ng bagoong, yung utot niya. Akala mo, bango. Akala mo yung utot niya, amoy pa bango. Pag umebak siya, pag naghugas siya, di ba? Ganun din naman. Kung ano yung lumalabas sa pulubing dumi sa katawan, ganun din lumalabas na dumi sa mayayaman. Di ba? Huwag na tayong magmalinis. Dahil ganyan, yan ang nakikita natin. Pag nasa restaurant, nagbabantayan. Ako, tignan mo kung kumain yun. Laki-laki ng bunganga. Ang laki-laki ng kutsara isinasaksak sa bunganga. Hindi ba nakakain ng masarap yan? Kung magsalita naman siya, pag siya nag-iisa sa bahay niya, siguro nagkakamay pa yun. Baka nagpapaa pa. Ayan ang mga lessons in life na dapat natin tandaan mga kaibigan. Lagi tayong maging mapagkumbaba. Marami tayong kilala diyang mayayaman akala mo kung makatingin sa kapwa mula ulo hanggang paa. At kung manlait, akala mo walang katapusan ng kanyang kayamanan. Meron naman dyan talagang mga milyonaryo, bilyonaryo, pero napaka down to earth. Katulad itong pamilyang ni former Governor Sakurtan. Napakayaman. Napakayaman pero napakasimple sa buhay. Hindi mapaglait, hindi matapobre, matulungin sa kapwa, matulungin sa mga may hirap. Kaya pinagpapala sila. Sa kabila ng lahat, marami pa rin mga kalaban dahil sa politika, yung magkakapatid nga, nagkakalaban-laban, mag-aama nga, nagkakalaban-laban pagdating sa politika. Sa pera, lalo na sa pera, magpapamilya nga, nagkaaway dahil sa pera. Nung namatay yung tatay, yung mga anak, nag-aaway-away na. Sa akin, papamana ni Papa yan. Akin to, ibibigay to ni Daddy. Diba? Minsan, buhay pa buhay pa yung magulang, talagang pinag-aagawan na yung ari-arian nakakapiranggot. Meron akong kilala yan, malapit lang sa bahay namin. Buhay pa yung nanay niya, yung tatay niya patay na. Yung nanay niya buhay pa. Pinag-aagawan na nila yung mga bahay. Itong bahay na to, sa akin mapupunta to. Itong gantong parte, yung ganito sa unahan, sa akin mapupunta yan. Grabe. Ako kinikilabutan, buhay pa yung nanay, pinag-iinteresa na yung bahay at lupa. Wala naman magawa yung nanay kasi mga anak niya, mga tapulan May mga pinag-aralan pero ang sasama ng mga ugali.
Ako, witness ako dyan Dahil minsan maingay sila. Naririnig ko yung mga pinagmumurahan nila meron pa silang maliit na karinderya. Pati yung karinderya, buhay pa yung nanay kanya-kanya ng inaangkin na. Ito sa akin to. Ay hindi, sabi ni Papa sa akin to. Ay hindi, sabi ni Mamang sa akin to. Nako. Sabi pa ng isang kapatid, hindi ko bibigay sa inyo sikreto ng timpla. Ay, kung ganyan ang gusto nyo, dapat every month palitan tayo ng pagbabantay dito, diba? Ayun mga kaibigan, kita nyo yung pagiging sakim sa kwarta. Yung isang anak niya, walang hiya imagine, pati yung mga pamangkin niya pinagmumura, mga kaibigan, grabe. Ako mismo, hindi ko masikmura, hindi ko maisip, meron palang ganitong tao. Imagine yung mga pamangkin niya nakatira sa bahay kasi nila dahil yung tatay nung bata hiwalay sa asawa niya yata. So doon tumitira, pinalayas. Umalis na kayo dito mga hampas lupa, mga patay gutom. Imagine pamangkin mamatay ka na sana. Yun ang sabi ng tiya sa pamangkin niya. Grabe. Talagang masama ang ugali. Tapos minsan nagpunta yung isa pang pamangkin. Sabi nung bruhang tiya, pupunta-punta ka dito sa amin, tapos dito ka pa kakain. Yung batang niya siguro mga 9 na taong gulang. Walang hiya talaga. Alam niyo mga kaibigan, never in my life na nakakita ako ng ganung klaseng tao. Talagang kumurahin yung mga pamangkin niya, sagat-sagat sa buto, yung mga insulto. Pati nga yung tiyo niya pinalaya sa bahay. Yung tiyo niya, yan ang tumitigil doon sa nanay niya kasi medyo may katandaan na rin. Ayun ang tumitigil, pinalayas. Nung umalis, hindi na pinabalik. Pati yung asawa, pinalayas. Yung tiyo may anak pa. Sabi sa anak, ikaw, pag namatay ang tatay mo, wala kang titirhan kasi ampun ka lang. Hindi ka tatanggapin ng kapatid mo kasi anak ka sa labas. Grabe. Ang problema, hindi makapagreklamo yung mga magulang ng mga bata Kasi yung pagkain nila nanggagaling din dun sa pamilya ng bruha. Ayan ang problema ron. Pag sumagot ka, wala kang pagkain, hindi ka bibigyan ng pagkain, wala kang bigas, walang ulam. Ay, grabe yung babae yun. Ako. Terrible. Imagine yung babaeng yan, hiwalay sa asawa. Kasi hindi na nakayanan ng lalaki yung ugali talaga ng babae. Imagine yung kanyang mother-in-law sinampal. Sinabunutan. Samantalang doon mismo sa bahay ng mother-in-law siya nakatira. Imagine, sinampal, sinabunutan. Nalaman ng asawa. Itinago ng asawa sa ibang kapatid. Kasi pag nalaman ng mga kapatid niya, sigurado gugulpihin siya. Baka mapatay pa siya. Imagine yung sinabunutan niya, sinampal niya ba? Matanda na. Mabuti hindi na bali yung leeg. Nanay ng asawa niya? Yung nanay ng asawa niya. Tapos pag hindi, laging hinaharas pa yung asawa. Yung babae kasi dati sugarol Madyong, baraha. May kaya yung babae? Walang kaya yung babae. Blood sucker yung babae, tawag ko sa kanya. Ang may kaya yung lalaki. Oo, kasi, may trabaho rin. Tapos, pag hindi pag kinakapos ng pera, pumupunta pa sa opisina ng asawa. Ginugulo. Humihingi ng pera. Pansugal. Grabe yung ugali ng walang hiyang babae niyan. Ako, hindi ko maisip na mayroong ganun tao, mga kaibigan. Samantalang ngayon, wala naman siya, hindi naman siya mayaman. Normal lang ang kanyang buhay. Pero what more, siguro kung isipin natin, kung mayaman siya, nako, baka pinapatay niya na lahat ng mga tao, pati yung pamangkin niya. Grabe. So, nangyari, pinalaya sa bahay ng kanyang mother-in-law. Hindi na rin makatiis yung lalaki. Yung lalaki naman, kasalanan din niya kasi pinabayaan niya yung babae na gawin siyang under desaya. Siguro talagang mabait lang yung lalaki. Wala siyang magawa kasi binablockmail siya Ginugulo yung buhay niya kahit sa trabaho. Grabe mga kaibigan, terrible. Mula nung ipinanganak ako ngayon, 67 years old na ako, hindi ako nakakita ng ganyang klaseng tao sa tanang buhay ko. Grabe.
Ang masakit pa nito mga kaibigan, aba, may gamit pa siyang scapular ba yun? Ano yan? Yung parang ginagamit ng mga nagsisimba, parang tali, tapos merong pendant ng Hesus Kristo at Birheng Maria sa harap at sa likod ng dibdib. Sabi ko ba, nakakapagdasal pa tong hayop na to. Kunwari makadiyos. Oo, nagro-rosaryo pa. Nagro-rosaryo. Oo, nagro-rosaryo. Kasi yung labas ng bahay nila, may groto. Kaya nagro-rosaryo pa. Nagulat ako dahil siyempre dumadaan ako sa may bahay nila, nakikita ko yung nangyari. Sabi ko, ito yung babaeng nirereklamo nung nung mga kamag-anak niya. Pumupunta pa kunwari. Hindi, nag-rosaryo. Ewan ko kung nagsisimba. Hindi siguro, ewan ko, hindi ko nakita nagsimba eh. Pero, talagang nakakagulat. Imagine, nag-rosaryo. Kasi minsan dumadaan ako yung bahay namin sa kanila, siguro mga 500 meters lang eh. Yung bityo-bityo ko doon. Minsan, pag sira yung bityo-bityo ko, naglalakad ako, kumukuha ako ng jeep eh. Imagine, nagtitirik pa ng kandila. Baka nagdarasal na manalo siya. Hindi ko alam. Tapos pag lumayas na kayo. Minsan nagpupunta pa sa harap ng tindahan, nakikipagchismisa. Anak ng pating. Grabe, talagang hindi ko ubos isipin na kung anong klaseng babae ito. Nako, kaya lahat ng mga kamag-anak niya pinagdadasal sana mamatay na siya. Sabi ko, naku, wag niyong sabihin na sana mamatay, masama yan. You're talking ill sa isang tao. Dapat ipagdasal niya. Kung naniniwala ka sa Diyos, ipagdasal yung kaluluwa niya. Para pag natigok siya, at least mabawas-bawas. Imagine yung lahat ng mga nakatira sa kanila mga bata, pinalayas. Lahat, wala nang nakatira. Ultimo ipis, daga, natakot, pati pusa, aso. Imagine, pag sumisigaw na yan, kita mo yung mga ipis, nagliliparan eh. Imagine, ang bahay namin, 500 meters sa kanila, napupunta sa amin lahat ng mga ipis, nagsusumbong. Grabe. Tapos yung puno ng yung puno ng kalamansi nila, nako. Talagang yung mga dahon, nagiging brown. Pag sumisigaw yan, kita mo yung puno ng kalamansi na yumuyuko na lang. Pero talagang siguro, hindi ko lang ngayon, wala siyang kasama. Nakatira siya sa nanay niya. Pinalis na siya doon sa bahay. Oo, pinalayas nung lalaki. Oo, pinalis. Pero binibigyan pa siya ng sustento. Kasi nanggugulo nga eh. Pero kasal siya. Siguro, pinagdadasal niya rin na mamatay na yung asawa niya para makamkam niya lahat ng kayamanan. Kaya siguro nag-rosaryo. Mamaya sa pagtatapos ng aming programa, magpapatugtog ako ng isang awitin mula sa grupong Yano. Yano. Ito i-dedicate natin sa kanya. Grabe mga kaibigan, talagang first time in my life. Pati lahat ng mga kapitbahay doon, talagang iba ang tingin sa kanya. Demonyita, bruha. Imagine yung mga mura, grabe. Imagine bata. Talagang 9 years old. Oo. Grabe yung pagbumura na. Kasi malakas ang sigaw niya. So naririnig ng mga kapitbahay. Wala naman magawa kasi hindi naman sila pwede makialam. Sabi ko nga sana i-record ng kapitbahay yung pagbumura niya sa bata para may ebidensya, ireklamo sa BAUSI. Violence against women and children yan eh. Maltreatment yan. Kahit hindi mo sinasaktan, minamaltrato mo, meron kang pagbabayaran sa batas yan. Talagang, grabe. Hindi ako makapaniwala sa, mga naririnig kong sumbong, mga nasasaksya. Alam mo, sa neighborhood kasi namin, maliit lang yan. Halos pero hindi naman namamalo. Magkakamag-anak namamalo. Yung kanyang mother-in-law nga, sinampal niya, tsaka sinabunutan eh. Di ba? Kuriring na yata eh. Oo, ngayon, nag-iisa siya. Yung anak niyang babae, wala na. At tumigil na ng pag-aaral, kung saan-saan na napupunta, kung sino-sino sinasamahan. Yung anak naman niyang lalaking dalawa, hindi na rin nagpupunta sa kanya. Paminsan-minsan na lang. Kung nagpupunta raw sa kanya, sumbong pa nung tatay, pati yung allowance sa mga anak na kinukuha.
Samantala, meron siyang natatanggap na sustentong 12,000 every month. Hindi ko nga alam saan napupunta yung 12,000. Kasi lagi naman niya sinasabi sa mga family side niya na hindi siya sinusustentohan ng lalaki. Kung hindi siya sinusustentohan ng lalaki, baka matagal na nagwala yan, naghuramentado yan. Di ba? Yung lalaki, kilala rin natin, family problems, domestic problem. Pero sinasabi niya, nako, grabe ang dating asawa ko. Binibigyan ko ng sustento yan, 12,000. Pag nahuli ka, susugod. Minsan, humihingi pa ng advance. Grabe. Talagang, alam niyo mga kaibigan, ako. Kaya mahirap yung, yung meron kang masamang sa mundo dahil life is short. Di ba? Siguradong pag natigok yan, baka yung makikipaglibing sa kanya, yung mga ipis, aso, pusa, umaalis na sa sobrang tuwa. Di ba? Imagine, pati yung mga ipis pusa, nai-stress, natatakot. Kaya pag natigok yun, sigurado sila makikipaglibing din dahil sa tuwa. Oo. Grabe, no, mga kaibigan. Imagine, yung pagmumura sa bata, hindi dapat yun. Imagine, imagine, sabihin, nako, mamatay ka na sana, mga hampas lupa, mga patay gutom kayo. Doon ka sa pamilya mo, doon ka sa tatay mo. Doon ka sa tatay mong walang silbi, doon ka sa tatay mong walang trabaho. Tapos sabi sa isang bata, walang tatanggap sa'yo pag napatay ang tatay mo. Dahil ampun ka lang. Hindi ka tatanggapin ng kapatid mo kasi anak ka sa labas. Sinasabi yan sa harap ng mga iba pang pinsan. Grabe, yung bata nakatahimik na lamang pero grabe. Siguro nagdurugo ang puso nun. Alam niyo mga kaibigan, napakasama nung ganyang klaseng tao. Ako, hindi ako nakakita ng ganun. Ikaw, nakakita ka ba, brother? Ganun? Wala. Oo, sobra. Pamangkin niya. Parang anak niya na yun, di ba? Oo, talagang. Dugo niya. Hindi ko nga alam kung anong nangyayari. Siguro, kulang sa sex. Definitely, yung asawa niya, hindi baka hindi na tatayuan niya sa kanya. Sa ugali niya, di ba? Sino ba naman magkakaroon ng... Isang dahilan yan. Siguro, wala siyang sex, tapos nagme-menopause na, walang nagmamahal sa kanya. Ang nakakatakot dito, baka isang araw, gumising yan. Pagtatatagain lahat ng mga nanay niya, mga kapitbahay. Di ba? Baka masiraan ng bait. At pagtatagain niya yung nanay niya. Kasi yung nanay niya mismo, sinasabunutan niya rin noon Oo, sinasabunutan niya. Grabe. Yung tatay nga niya nung buhay pa, nagkaroon ng siguro mga 1 milyong piso dahil nabenta yung lupa nila nung kanyang tatay, lupa nung nasa father side, mga kapatid. So nagkaparte-parte. So nabigyan ng 1 milyon yata yung tatay. Aba, naubos yung 1 milyon. Kinuha ng mga anak, pinagparti-partihan pati nung nanay. Yung ama, napakabait nung ama Kilala ko yung tatay Napakabait. Naku, hindi mukhang pera. Ang mukhang pera yung nanay, yung asawa. Kikabaan. Oo, yung nanay, ang mukhang pera. Oo nga, naubos yung pera ng tatay. Nung nagkasakit, walang pera kasi inubos ng mga anak. Sino ang gumastos? Mga kapatid. Kapatid ng tatay. So talagang nakakaawa. Ngayon, medyo magulo silang magkakapatid. Yung problema, yung ibang mga kapatid naman, may mga kaya sa buhay. Meron sariling bahay, may mga sariling sasakyan, yung mga anak may mga trabaho, yung mga iba nasa abroad. Mayaman, may kaya sa buhay. Pero gusto pa makiparte doon sa bahay ng ina. Tsaka house and lot. Malaki. Gusto pang, para siya siguro gustong ibenta or tas paghati-hatian. Kaya kung ayaw ibenta, sasabihin sa ibang kapatid, bayaran mo na lang yung parte ko, sa'yo na yan. Something like that. Samantala may mga bahay at lupa na sila, magagarang sasakyan. Di ba? Ang matindi ron. Pang masyado. Oo, swapang. Kaya ngayon, wala. Hindi ko alam. Napaka-dysfunctional ng pamilyang yan. Yung meron pang kapatid niya na namatay yung kapatid din, medyo siraulo rin yan. Imagine, hinahabol yan ng taga yung nanay niya pag lasing.
Ay, napakagulo. Alam nyo, depende kasi yan sa pamilya. Kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo, kung anong environment mo. Ngayon, kung pinalaki ka ng magulang mo ng kulang sa disiplina o kaya talagang walang disiplina, talaga magiging walang hiya ka. Kaya nga mga kaibigan, dapat natin tandaan yung mga magulang, huwag nating pababayaan yung ating mga anak. Kailangan ng disiplina talaga para pag lumaki sila, alam nila kung ano ang tama at mali. Hindi yung magulang nila talagang sasaktan nila. Di ba? Talagang walang hiya. Yung isa naman yung kapatid na lalaki, hindi naman mayaman, mahirap din. Sinapak naman ang sarili niyang anak dahil lang sa kasal. Imagine, anak sinapak niya yung sarili niyang tatay. Grabe. Kaya nga, depende talaga kung paano mo i-raise ang iyong mga anak. Kung minsan magtatanong yung tatay, mga magulang, bakit ba ganitong anak ko? Oo. Ganito na masakit yan sa kalooban. Diba? Mabait naman ako. At pero mayroon kang nagawa. Tanungin mo ng sarili mo, ano bang nagawa mo? Oo. Diba? At saka, ang masakit nito, pag yung mga magulang tumanda na, walang anak ang gustong tumanggap. Yan ang masakit na katotohanan, di ba? Lalo na pag marami kayong magkakapatid, sasabihin, hindi pwede dito sa amin si mama kasi malaki na yung anak ko, wala kaming kwarto. Doon mo daling kay kuya. Pagdating naman sa kuya, hindi pwede rito kasi kulang kami, kulang ang sinisweldo ko. So ang sister niya, maraming ganyan. Yes, okay. Yung magulang, pag tumanda na, kasi hoda ka na. Kung nasa Maynila ka, dadaling ka sa, Home for the Aged, sa Hospicio de San Jose. Katulad dito sa Zamboanga City. Meron diyang Home for the Aged, di ba? Akala ko sa abroad lang yan, yung mga hindi. Meron. Sa atin. Marami. Pero depende na sa atin kung gusto natin Oo. magulang natin. Pero ganyan talaga. Imagine, nalimutan na ng mga anak. Nang lumaki sila, nagkaroon sila ng pera, nagkaroon ng pamilya, basura na yung mga magulang nila. Di ba? Hindi nila inisip na kung hindi dahil sa magulang nila, hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, hindi nakapagtrabaho, hindi siguro sila lumabas sa mundo. Di ba? Kahit pa naman anong sama ng magulang, di ba? Kahit anong sama ng magulang. Depende yun. Kung masama talaga magulang mo, wag kasuklam-suklam na yun. Kung ang magulang mo drug lord, di ba? O kaya kung ang magulang mo senador pero drug lord protector, mahirap yun. Hindi dapat kasuklam-suklam yun. Kung ang magulang mo isang politikong kurakot, matatawag mo bang magulang mo yun? Samantalang pero kahit naman siguro kasi magulang mo. Di ba? Respeto pa rin. Kaya depende na sa tao. Kaya nga depende kung paano pinalaki ang mga magulang ang kanilang anak. Kung ano ang kanilang madaratan sa paglaki nila. Ganun yun. Mao mga nagkaigsunon, di ba? Ang usahing mangutanan na ba? Ganong inani maning akong mga anak, ganong inani ganong maayo man ko. Di pa ka man ako sila maayo. Pangutan na ang imong kaugalingon. Unsa may nabuhat nimo katong napakay ginikanan, di ba? Napakay ginikanan sa may ginabuhat nimo. Basig ikaw gahip kag ulo. Karamala na ba? Usahay na nagadiha. Ang imong negosyo, ang imong ginakaon, ang imong kinabuhi, ang imong negosyo daw sa may imong panginabuhi diha nga gikan sa illegal, nga wa ka na sa nga gikan na gipakaon nimo sa imong mga anak, ang mga gikan sa pangawat, gikan sa panglimbong, ang gipapakaon nimo sa imong anak, mao na ang ang resulta kay mutubo man daw na sa mga kaugat-ugatan ka ng mga gipakaon nimo sa imong anak gikan sa illegal, gikan sa pangawat, gikan sa unsa-unsa, di ba? So pagkadako na nila inanagya po na nilang buhaton magayuson. Pero mao man ang nadungog na ako sa mga imam, sa mga ustad, sa mga pastor, no? Unsay kinahanglan nga mangita ka nitag pamaagi makakaon ng atong mga pamilya dili gikan sa kinawat, dili gikan sa panglimbong aron nga mudako na sila himsog, mudako na sila kining dili nga manghinabuhi na sila, dili nga kita mga ginikanan musukol sila sa tuwa. Kay ngano man ganong musukol man sila tuwa, usahay kita man pud lagi ginikanan, di uta kabalo mo dala sa atong mga anak, di ta kabalo nga mo basig kaingon sila nga magproblema atong anak pasagdan lang. Diba? So, kisa may po basulo na usahay, kita yung taon mga ginikanan. Pero, og nahimo na gani na mong tanan na, murag, lahi na po na, dili na po na maayong mga kaigsunan. No? Pero, ang sakuha lang,
abatod pa sa mga katong maghibalo, bahin ana mga kaigsunan, naalang kay nahimong dili maayo ba. So mao na ang ingon sila nga karma unsay ginabuhat nimo sa imong ginikanan sa una, mao po na buhaton sa mga kining anak nimo, di ba? So mao na balos-balos lang ba panalit ka sa una imong inahan nga imong intawon sigkasigahan, imong intawon bisag mangayo nimo di nimo tagahan, bisag mangayo bisag muadto na si muha nday dong dinhi sa kung puyo si muha di ka sugot ngani gasto na pud ka, problema na ko damang, problema na pud ka tay ana. So nari panahon nga makakita ganay kag anak, makakita ganay kag pamilya kanang imong ginabuhat sa imong magulang, sa imong mga kining inahan o tatay, mubalik na si muha do, mubalik na si muha inday. So kinahan lang kita magmatngon ba maminaw-minaw pud sa atong mga silingan, maminaw pud sa atong mga kanang naay pare, naay mga magsermon-sermon dia para sa kaayuhan nato ba. Di ba nari panahon nga mao ning sinasabi nilang karma ba? Minsan nakakarma tayo kasi hindi natin alam anong ginagawa natin sa mga magulang natin. Pero yung walang hiyang babae doon sa may amin, mukhang may karma proof eh. Hindi kinakarma eh. Hindi kinakarma, no? Pero talagang walang hiya yun. Imagine, minsan nagkakasakit. Pag napupunta sa ospital, magte-text siya sa asawa niya, sa dating asawa niya, nangihingi ng pera. Samantalang sabi nung asawa, naka-PhilHealth naman. Ay, nago. Tapos bisa kahit walang sakit, sasabihin may sakit para makahingi ng pera. Talagang ang masakit nito, walang nagbabantay sa kanya. Ayaw na. Walang mga nanay niya, hindi siya nagpupunta sa kanya. Yung kapatid niya, wala nagpupunta. Ang matindi nito, yung mother-in-law niya, na pinagsasampal niya at sinasabunutan noon, yung pa ang minsan dumadalaw sa kanya. Kita mo kung gaano kabait, di ba? Imagine, tapos yung pa kinakwartahan niya. Tsari babusin ng, meron ka bang pera dyan? Pabili ng gamot. Grabe. Mabait yung sinasampal niya. Oo, mabait. Anong klaseng tao? Oo, kaya nga eh. Oo nako. Hindi natin talagang kahindik-hindik mga kaibigan. Ang ugali ng mga ibang tao. Yeah. Basta mga ipis, mga iring. Oo. Kunan siya, gampo na mamatay ng siya. Oo, yung mga ipis na lumilipad, nagpupunta sa amin pag naghihisigaw-sigaw siya ron. Sigurado pag natigok yun, yun ang una-una baka nasa ibabaw ng ng hearse, di ba? Sa tuwa. Ay nako, mga kaibigan, alam nyo, mahirap yung ganyang klaseng tao. Ayan, hindi pa wala pang salapi yan, yung pera niya nanggagaling nando sa asawa niyang kaawa-awa rin. Pero kita niya naman ang ugali. What more kung biglang tumama sa loto ng mga palagay natin mga 50 million yan. Mag-iiba ng ugali niya. Baka yung mukha niya, mukhang demonyo na talaga. Dahil ngayon pangalang, demonyo na yung ugali niya, di ba? What more, pag nagkapera yan, ako talagang watch out. Ika nga, sabi nung watch out mga kapitbahay dyan sa kanya. Kapitbahay na dyan. Oo. Ang galing pang gumawa ng istorya niya. Talaga, chismosa nga eh. Hindi ko nga alam kung paano nakatagal yung asawa niya sa kanya. Di ba? For how many years magkasama sila? For how many years lagi niyang hinaharas yung asawa niya? Talagang pinupuntahan sa opisina, humihingi ng pera, nagbabasag. Maswerte itong bruhang ito dahil yung asawa niya mabait. Kung ako naging asawa niya, baka inilaglag ko sa 4th floor, 5th floor ng building. Hindi nakatikim ng lakay. Oo nga, hindi eh. Kasi siyempre pag nasaktan yun, baka magdemanda yun, magreklamo. Pag nagreklamo sa pulis yun, tsaka sa barangay, kwartahan na naman yung asawa niya. Sabihin ng asawa, sige, regluhin na lang natin yan, magkano ba kailangan? Bigyan mo ako 50,000. Ganun lang yun. Di ba? Walang hiya talaga. Talaga mabait yung asawa. Di ba? Pero marami naman yan.
Ay, wala naman siya magagawa dahil pinakasalan niya yung babae yun. Hindi ko alam kung paano siya na in love doon. Siguro nung bata-bata medyo okay pa, di ba? Nung nagtagal-tagal. May itsura, hindi ko alam kung may itsura. Hindi ako kahit ebak may itsura, di ba? Kawig tao rin. Mukhang tao. Kung maglakad parang si Penguin. Penguin yung kalaban ni Batman. Ganun kalaki. Ganun maglakad. Left and right pag naglalakad eh. Ay, nako. Alam nyo mga kaibigan, hindi kami namimintas. Hindi naman ako namimintas. Pero ang sinasabi ko yung katotohanan lamang. Alam mo, hindi naman ako sinungaling. Mahirap pag sinungaling. Kasi pag nagsinungaling ka, pag ikaw ay congenital liar talaga, lahat ng tao, bawat salita, hindi mo pagkakatiwalaan eh. Dahil iniisip mo, sinungaling to. Kasi trabaho mo yun, di ba? Ganun ang ginagawa mo. So wala ka ng tiwala sa mga tao. Alam nyo, ganyan ang mga taong sinungaling. Walang tiwala sa ibang tao. Hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ng iba. Kasi iniisip nila, sinungaling to, nagsisinungaling. Kasi siya, ganun. Sa tingin mo kaya, saan sila nagkakamali dyan? Doon sa parents nila noon? Definitely. Malaking factor ang, how their parents raised them as a child, di ba? At saka, siyempre... Plus pa yung environment siguro sa kanilang mga... pero hindi naman kasi yung mga kamag-anak nila sa father side, maayos naman. Mga de buen pamilya, ika nga. Maganda naman yun sa father side. Yung sa father side kasi may pagka-incheck eh. Kaya, maganda ang wala kang makitang skandalo, walang away, hindi pinag-aaway ng pera, may kaya sa buhay. Pero tong sa mother side, ibang klase. War prick. Gutom sa kwarta. Kaya, mga kaibigan, sana magsilbing aral sa iba tong mga pinag-uusapan namin. Lalo-lalo na yung mga kabataan. Talagang ituring nyo yung inyong mga magulang. Dahil pag nawala ang inyong mga magulang, masakit. Masakit ang maging ulila. Kita nyo, kahit ulila na yung mga iba dyan, pag nasaktan, na-aksidente, ang unang tinatawag, Papa! Papa! Mama! Aksidente ako. Pero patay na yung mga magulang niya. Pero ayun ang una niyang tinatawag. Di ba? Di ba kung minsan pag natumba yung mga bata, Mamang! Di ba? Siguro nasasaktan, Ina! Ina! Di ba? So, muna mga kaigsunan, no? Pero mientras nga buhi pa ang atong ginikanan, mientras nga buhi pa sila, kinahalan, ato yun silang mahalon mga kaigsunan. Kay lisod na gaya ng mawala yung tao ng atong mga ginikanan kay bisag inani, kami gani, may tiguwang namin, pero usahay, naay mga problema usahay, naay mga problema, manawag lang na, saan man buhi palang unta mo, dili, tami minani, dili, tami magkakalisod-lisod, di ba? Dapat mahalin yung mga magulang nyo, nanay nyo, tatay nyo, di ba? Totoo yan. Kasi masakit. Di ba? Kasi pag namatay ang inyong mga magulang, ala-ala na lamang ang inyong, mararamdaman. Totoo yan. To me, he was so good. No. Kaya yung panawagan natin sa ating mga kabataan, mahalin nyo ang inyong mga magulang. Dahil hindi may pagpapalit ang magulang kahit sino. Ayan ang umaruga sa inyo nung kayo maliit, nagpakain. Hindi mapapalitan ng asawa o kaya kang girlfriend. Hindi rin mapapalitan ng salapian. Di ba, brother? Ang hirap kaya nung tayo ay pinagbubuntis pa ng ating nanay. Ang ating nanay, nung siya ay dalaga pa, ang ganda niya, ang sexy, ang ganda ng kanyang katawan. Ngunit nung ito ay mabuntis na, ganito na, lahat-lahat na medyo hindi na makalabas hindi na makakain ng marami. Dahil nagbubuntis na, naglilihi na. Ang hirap sa isang nanay na naglilihi. Binubuntis tayo ng 7 na buwan.
pagkatapos mga kaibigan, paglabas natin, umiyak ang nanay natin. Umiyak, sumigaw. Ang pangit mo! Ikaw pa anak ko! Sanggol, ang pangit Itanong mo sa tatay mo, gwapo ba? Pero yung mga ama, ayan ang talaga nagpapakahirap para buhayin ang kanilang pamilya. Yes. Paglabas, sumigaw ang nanay. Agay! Hindi yung sigaw na masakit, sigaw yun sa tuba. Tapos pag sabi niya, agay, minumura niya yung asawa niya. Lang niya ka, binuntis mo ako, sakit mo anak. Hindi na maulit. Oo, napakahirap. So, kailangan na huwag nating kalimutan. May mga nanay pa namamatay. Bayad utang na loob. Hindi natin mabayaran. Yung pagmamahal ng nanay. Lalo na yung pag tumanda na sila, yung mga magulang, yung mga ama. Yeah. Kawawa talaga. Yan, mga kaibigan. Itay! Itay, patuharin niyo. Hindi ko nararamdaman. Itay! Patawan, Itay! Nawala ka sa buhay. Pero hindi ako nakahingi ng tawa. Patawan, Itay! Patawan! Ayan mga kaibigan, isang tugtugin mula sa paborito ni Brother Abdel, si Victor Wood. Yes. Ay, brother, wala tayong oras. Pahala ka na, baka mag-iyakan pa tayo. Lumabas tuloy yung ano. Anyway, wala tayong panahon mga kaigsunan. Among isgutan dire para lang aron mga himong natog kayunsa na natay mga mahinumduman ba? Diba? Nga inani diya ang ginabuhat sa atua, ginainani ana. Andun nga natay hinumduman sa umaabot nga mga adlaw. O hinaot mga kaigsunan, nalang gihapon kamo diha sa inyong tugkaran, maayong hapon kaninyong tanan. O kinilang gihapon si Abdel manamilit na o maayong hapon o hinaot nga kita tanan nata sa maayong panglawas. Alright, maraming salamat. Daghang salamat sa imo, Brother Abdel Magsukol, Sukran. Pero mga kaibigan, ako, wala na tayong oras. Yung mata ng aming PA nakapikit na dahil sa antok, hindi dahil sa lungkot. Bueno, hanggang sa susunod na bukas, maraming salamat. Marami tayong hindi nabate sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Yung aming sponsors, kay Governor Toto Tan ng Sulu Province, kay Papang Sakurtan. Papang, uuwi ako sa Friday at magluluto na naman tayo ng chula itum. Yan ang aking adoptive father, si Papang Sakurtan. Pero mga kaibigan, hanggang sa susunod na bukas, yung katulad ng pangako ko, yung aking awitin para dun sa walang hiyang babaeng umaabuso sa lahat ng kanyang mga pamangkin, sa kanyang ina, sa kanyang mother-in-law, sa kanyang kapitbahay, sa ipi, sa pusa, sa lahat. Hanggang sa susunod, ito para sa inyo to, dun sa babaeng walang hiya. Pero mga kaibigan, wala talaga tayong oras, pasensya na, talagang sagat-sagaran na kami. Maraming salamat sa inyong sama na naman sa amin na isang oras. Puro walang kabuluhan na naman tong aming mga pinagdi-discuss dito, pero sana may napulot kayong mga aral at leksyon. Hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, ito pa rin ang inyong abal lingkod. At wala nang iba para sa Radyo Mindanao. Sana bukas hindi na masyado mainit dahil grabe yung grabe yung init mga kaibigan. Grabe yung init sa labas. Alas 5, hanggang bukas. I love you. Mama, chup chup. Take care.